What if may nakita kang babae sa drum? Ito ang tawag na nakuha ko dis oras ng gabi. Ako nga pala si Police Senior Inspector Aya Uy ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Lunes ng gabi, around 11 p.m., tinawagan ako ni Hepe. May nakita daw na babae sa drum sa ilalim ng Guadalupe Bridge. 30 minutes bago ako nakarating sa crime scene. As usual, traffic sa EDSA. Ano pa nga bang bago? Kung mamalasin ka nga naman, andito na agad ang mga buwisit na media na to. Magugulo na naman at makakontaminate ang crime scene. Bilin ko sa mga patrolman, i-move ng 10 meters away ang police line. Walang papapasukin kahit sino man. Habang papalapit ako sa pangpang ng Pasig River, masangsang na amoy na agad ang sumalubong sa akin. Pag matagal ka na sa serbisyo, alam mo na ang amoy ng bangkay. Sumilip ako sa drum at bali-bali na ang katawan ng biktima. Sadyang pinilit na ipagkasya sa drum. Wala ding suot na kahit ano ang babae. Sabi ko, ilatag na nila ang bangkay para ma-inspeksyon na ang katawan. Makaraan ng ilang sandali, may nakita akong kakaiba. Kadalasan, isa lang ang death wound ng isang bangkay. Pwedeng sa tama ng baril o saksak. Pero ang biktimang ito, madaming hiwa sa katawan. Ang pinagtataka ko, bakit hindi saksak o kaya naman chinap-chop? Pasensya na kayo kung medyo maselan to. Kadalasan kasi, pira-piraso ang mga iba't ibang parte ng katawan. Chop-chop lady, ika nga. Pero sa dami niyang hiwa, para siyang baboy na ibinebenta sa palengke. Medyo hindi pa nade-decompose ng husto ang katawan ng biktima. Pwedeng napreserba ng tubig ilog. Pero by experience, tansya ko nasa 3 to 4 days pa lang ito. May itsura din ng biktima at maganda ang hubog ng katawan. Ang mahirap pa dito, pwedeng hindi ito ang actual crime scene. Pwede ding inanod ang drum sa ilog. But for now, ito muna ang official na crime scene. May posibilidad din na itinapon ng drum mula sa bridge. Sabi sa akin ng mga patrolman, wala daw CCTV malapit sa area. Sabi ko, di problema yan. Nasa Pilipinas tayo. Sa sobrang dami ng Pilipino, may tao kahit saan. Makakahanap din ako ng witness. Kinausap ko si Mang Roberto, ang nakakita at humila ng drum sa pangpang. Wala din akong masyadong nakuhang impormasyon. Nangingisda lang daw siya habang umiinom ng gin nang sumabit ang pamingwit niya. Akala nga niya nakahuli na siya ng malaking isda, pero drum lang pala. Ang pinaka-problema namin dito, walang gamit o damit ang biktima. Hindi natin ma-identify kung sino siya. 9 out of 10 cases, nobyo o asawa ang suspect. Pero ang importante ngayon, ma-identify natin kung sino to. Ang tagal na naman ng soko. Tinawagan ko na sila. Kailangan kasi natin ng DNA testing dito. Baka sakaling ma-identify din ng biktima, pati na ang cause of death. Matagal nga lang yun. Kailangang masolve ko na ang case na to. Isa-sensationalize na naman to sa social media. At as usual, sasabihin kamote na naman ng mga pulis. Pero di gaya ng ibang pulis, hindi tayo kamote, no? At yan ang gusto kong malaman ng mga tao. Dumating na si Hepe. Buti na lang. Ayaw ko kasi kausapin ng media. Siya nang bahala dito. Pumanik na ako pataas, papuntang bridge. Tinatawag ako ni Hepe. Kumaway lang ako at ngumiti. Pansin kong may mga rugby boys na nakabantay.
Kinausap ko sila kung palagi ba silang nasa tulay at kung may nakita ba silang kakaiba. Sagot nila, wala daw. Alam niyo yung mga napapanood niyo sa TV? Na kadalasang ginagawa ng mga pulis ay takutin sila o di kaya kinukulong? Hindi tayo ganyan. Sa mundong ito, tandaan mo, walang libre. Binigyan ko sila ng 500 pesos. Ano, baka naman may natatandaan na kayo, sabi ko. Dadagdagan ko pa uli yan pag tinulungan niyo ako. Pero wala raw talaga silang maalala. Baka may napansin kayong matagal na nagpark dito sa tulay. At ayun, isang pulang pick-up daw at isang blue na truck ang napansin nila nung mga nakarang araw. Mukhang nasiraan daw dahil matagal-tagal din ang dalawang sasakyan doon. Inabot ko ang 500 at naglakad papuntang MRT station sa Guadalupe. Yun, merong CCTV sa may baba. Posibleng hagip nito ang bridge. At tama ako. Kinuha ko ang video file for the past week at dinala sa headquarters. Inutusan ko ang mga bata kong i-review ang videos at hanapin ang matagal na nakapark na pulang pick-up at blue na truck. Pag nakuha ang plaka, i-coordinate ito sa LTO para makuha ang rehistro at kung sino ang may-ari. At ang huling bilin ko, gusto ko tapos na ang lahat pagkagising ko kinabukasan. Yes ma'am, sagot nila. Takot ang mga to sa akin. Umuwi na ako around 2 a.m. in the morning. Pagka-uwi, sinubukan kong matulog pero di maalis sa utak ko ang itsura ng babae. Ang dami niyang hiwa sa katawan. Nakakapanghinayang din ang kanyang ganda. At di ko maisip, bakit ganun siya pinatay? Possible na she bled to death. Napakahayop naman ang gumawa sa kanya nito. Mukhang gusto talaga siyang pahirapan. At ano ang ginawa niya sa suspect para ganito ang maging katapusan niya? Ay, makatulog na nga. Kinabukasan, dumiretso muna ako sa PNP Crime Lab para i-check ang autopsy ng Soko. Nabigla ako sa resulta. Nagang rape daw ang biktima. Madaming semen ang nakolek sa kanya. Mga 8 samples. At ang cause of death is blood loss due to bleeding out or exsanguination. Tama ako. Pero kung gang rape to, bakit siya hinayaang mamatay ng dahan-dahan? Ito na yata ang pinakakakaibang case na nahandle ko in my years of service. Sabi ng crime lab, 3 days pa daw ang DNA matching and that's the best they can do. Bilin ko, wag munang i-release sa media ang resulta at tiyak, mas lalong pagpepiestahan ng kasong ito, knowing na nagang rape ang babae. Ang dami kong tanong sa misteryosong babaeng ito. Pero i-park muna natin. Madami ang kalaban. Isa-isahin natin. Nag-drive na ako papuntang HQ at sakto ang dating ko. Natapos na nilang utos ko kaso may problema daw. Walang sumasagot sa LTO. Anak ng teteng naman. Galit akong umalis ng HQ kasama ang mga bata ko. Sinugod namin ang LTO sa Makati. Hinanap ko ang OIC at sinarado ko ang bintana at pintuan ng opisina niya. Sir, napakakupad nyo naman. Di mo ba ako kilala? Pag ang opisina ko ang tumawag sa inyo, sagot agad. Hinampas ko ng malakas ang mesa niya at hinagi sa mukha niya ang papel na may plaka ng suspects. 5 minutes later, nabigay niya ang mga pangalan at address sa akin. Sabi ni Oscar, isa sa mga officers ko, yung may-ari ng pulang Ford Ranger na pickup ang valid na suspect. Mga 10 minutes din nakapark sa may tulay 2 days ago. Yung blue na truck ang nasiraan lang talaga kaya matagal nagpark. Sabi ko, sige,
Kunan mo to ng warrant at para ma-raid natin ang bahay nito ASAP. Kinabukasan, wala pa ring DNA match ang Soko. Pero ang good news, may warrant na. Pinasok namin ang isang condo unit sa may tandang Sora at nahuli namin ang 4 na binata. Kaso, wala yung 4 pang suspects. Wala din kaming nakitang mahalagang gamit o ebidensya sa condo unit. Pero ayos lang yun. Nasa custody naman ang 4 na to. Sigurado, may unang kakanta. During interrogation, napapilib din ako. Walang kumanta. Pero madali lang to. I've been in this game for too long. Kinausap ko ang unang suspect, si Raven Antonio. Sabi ko sa kanya, "Alam mo Raven, nachuchu na kayo ng barkada niyong si RG. Ayaw mo pa rin bang magsalita? Sige, ganito na lang. Paunahan na lang kayo. Kung sinong mas madaming mabigay na information, bibigyan namin ng immunity." Aba, ayaw pa rin. Kinausap ko si Justin at binigay ang parehong deal. Mabilis pa sa alas 4, kumanta ang gago. Kwento niya, may lumapit daw na magandang babae. "Kuya, gusto nyo? Libre na lang." Di sila naniwala nung una, pero sino ba naman ang tatanggi sa magandang babae? Ilang araw daw nilang pinagpilahan si Claire sa kondo. Pero ang huli nitong hiling, ang di nila magawa. Di nila maisip bakit gustong mamatay sa ganitong paraan ng isang napakagandang babae. Tinakot sila ni Claire na magsusumbong sa pulis na ni-rape siya kung di nila gagawin. At bago daw mamatay si Claire, nagpakuha siya ng video. Pinakita sa amin ni Justin ang video. Sabi ni Claire sa video, walang kasalanan ng mga binatilyo. Ang pag-rape at paghiwa sa kanya ay kanyang ginusto. Ito ang gusto niyang maging kamatayan. Wala daw pumilit sa kanya. Sinampal ko siya at kinuha ang cellphone. Sabi ko sa mga bata ko, walang makakaalam sa video na to. Rape is rape for whatever reason. Walang makakalabas sa media tungkol dito. Di rin nagtagal, nahuli na ang iba pang mga suspects at lahat sila ay nakakulong na. Pinuri ako ng media at ng hepe sa agad kong aksyon sa pag-solve ng kasong ito. Pero hindi mawala-wala sa isip ko ang video na gawa ng biktima. Paulit-ulit kong pinanood ng ilang araw hanggang sa mabaliw ako. Bakit? Why would she give consent to such torture and rape? Pinakita ko to sa kaibigan ko sa army. Sabi niya, pamilyar daw ang mukha ng babae. Sa pagkakaalala niya, nasa news daw yun dati. At siya daw ang sole survivor ng MV Baclagon, ang passenger ship na lumubog sa may Palawan. Nag-backtrack ako ng news at totoo nga. Ang pangalan pala niya ay Claire Garcia. Na-stranded siya sa isang isla sa may Palawan 1 year ago. Meron siyang asawa at baby na nasawi sa paglubog, pero hindi na na-cover ang kanilang katawan. Hindi kaya ginawa niya ang lahat dahil sa lungkot ng pagkawala ng pamilya niya? Pero hindi eh. I'm sure there's more to this. Pinuntahan ko mag-isa ang bahay ng biktima bago pa malaman ng iba. Walang tao, kaya pinasok ko. Hinalughog ko ang bahay, pero wala akong makitang kahit na anong gamit na mag-e-explain sa mga ginawa niya. Buong araw akong nandun sa bahay, pero wala talaga. Hinahanap na rin ako sa HQ pero di ko sinasagot. Nasa isip ko, meron talagang mga bagay sa mundo na walang kasagutan. Nung paalis na ako, parang may bumulong sa aking tenga. Dito. Kinilabutan ako at natisod sa basurahan. Tama.
Hindi ko pa na-inspect ang basurahan. Chinek ko ang basurahan at may nakita akong GoPro na cam. Pero ayaw na mag-on. Dinala ko kagad to sa crime lab at sinabihan ng technician na idiretso sa akin pag natapos niya tong ayusin. Kinabukasan, sinabi ng technician na di na niya maayos ang action cam. Pero na-recover niya ang data sa SD card. Umuwi agad ako para mapanood ang mga laman nito. At nagulat ako sa nakita ko. Nabuhay pala ang asawa ni Claire at ang kanilang anak. Gumawa ng video diary ang asawa niyang si Jericho para i-document ang kanilang survival. Pero bakit sabi sa balita, hindi sila nakasurvive? At ito ang mga napanood ko. Day 1, na-stranded sila sa isang maliit na isla malapit sa Palawan. Meron pa silang nakain na baon until day 2. Madami din silang dalang tubig. Pero pagdating ng day 3, wala na silang makitang pwedeng makain, maski prutas o gulay. Sinubukan nilang mangisda pero nahirapan sila dahil wala silang mga gamit. Day 6, nagdesisyon si Jericho para sa pamilya niya. Unti-unti niyang hiniwa ang paa niya. Nagpaalam siya kay Claire at ito na lang daw ang paraan para mag-survive ang mag-ina niya. Hindi ko na ikukwento dito ang mga sumunod na napanood ko dahil sigurado akong di niyo sisikmurain. Day 9, si Claire na ang kumukuha ng video at iyak siya ng iyak. Di niya din alam kung hanggang kailan magtatagal ang katawan ni Jericho at kung hanggang kailan sila makakakain ng anak niya. Day 12, wala nang natira sa katawan ng asawa niya na pwedeng makain. Nabubulok na rin ito. Makikita sa video na gumawa ng hukay si Claire para ilibing kung ano man ang mga natira kay Jericho. Day 16, halatang halata na wala na sa tamang pag-iisip si Claire. Hindi na daw niya kaya. Tinitigan niya ang kanyang baby. Sabi niya, it's either her or her child. Di ko maisip kung paano niya nagawing kainin ng anak niya. Pero ang pinakamasakit sa lahat, alam niyo kung ano? Ilang oras pagkatapos niyang patayin at kainin ng kanyang anak, may nakita siyang maliit na itim na imahe sa malayo. Barko? Rescue ba ito? Hindi siya makapag-isip ng maayos. Imbis na matuwa, ay napangunahan siya ng takot. Paano na? Makikita nila ang ginawa ko sa aking anak. Agad siyang naghukay sa mapunong parte ng isla. Binalot niya ng mga dahon ang kanyang anak at inilibing. Tumakbo siya pabalik ng Pampang. Papalapit na ang barko. Nagtatalon at nagsisigaw siya. Taga Coast Guard pala ang mga ito. Pagkatapos niyang mailigtas, ilang araw din siyang namalagi sa ospital bago bigyan ng clearance ng doktor. Habang nandoon, wala siyang inisip kundi ang kanyang asawa at anak. Paulit-ulit sa utak niya ang mga nangyari. Pagkalabas niya ay dinumog na siya ng mga taga-media. Pero iniwasan niya ang mga ito. Hindi rin siya nagpapa-interview. Kaya palaisipan sa mga tao kung paano siya nakasurvive ng ganun katagal. Ang dami ring tumatakbo sa isip ko. What if nag-intay pa siya ng ilang oras? Nailigtas sana silang dalawa ng baby niya. Ang hirap talaga ng trabahong ito. Hindi ko maabsorb ang lahat ng aking napanood. Parang sirang plaka na paulit-ulit tumatakbo sa utak ko ang lahat. Biglang nagring ang phone ko. Si Hepe. Matapos akong bigyan ng brief summary ng sitwasyon, puntahan mo agad, sabi niya. May panibagong case na naman. This is
The Book of Bad Ideas, Episode Ang babae sa drum. And don't forget, mas matakot kayo sa buhay. Kesa sa mga patay. Nakulong ka kahit wala kang kasalanan, anong gagawin mo? Halos 3 linggo din akong nakulong dito sa Cuyo, Palawan. Ako nga pala si Grace Burgess, isang tour guide sa Palawan. Wala akong ginawang krimen, subalit isa akong saksi sa isa sa mga pinakamalaking konspirasi sa bansa.